Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Minsan pa po, samahan ninyo ako sa talata po na ating pagbubulayan ngayong umaga. Matatagpuan po ito sa aklat po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timothy, 1 Timothy chapter 5, beginning verse 1 hanggang 2. Ganito po ang sinasabi. Do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters with absolute purity. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umagang ito ay ating pagbubulayan. Sa mga talata pong ito, ay hinugot po natin 2 araw na nakakalipas ang ating pong topic tungkol sa subject about correction. If there is one thing mga kapatid yata na ang simbahan is now failing to do is to correct. Kaya nga po, minsan po wala nang kaibahan yung mga nasa loob ng simbahan at yung mga nasa labas ng simbahan when it comes to their on how they will live their lives. Minsan po wala nang distinction eh. Alam niyo po ba ang bansang Pilipinas is the only Christian nation according to us in the Far East. Lagi po natin itong pinagmamalaki. Tayo lang ang kaisa-isang Kristiyanong bansa sa Far East. Pero tingnan po ninyo ang ating bansa. Minsan nakakapangilabot na pong isipin na tayo po yung Kristiyanong bansa pero parang tayo yung pinabayaang bansa. Parang tayo yung bansa na hindi po nakikita ang katotohanan ng ating pagiging Kristiyano. Dahil kung tayo po'y Kristiyano, lahat naman po'y nagsasabing tayo'y Kristiyano, makaka-impluwensya po ang Kristyanismo dahil ubod ho ng ganda ng turo ng Panginoong Hesukristo when it comes to morality. Napakaganda ng turo ng Panginoong Hesukristo tungkol sa pamumuhay ng may katapatan. Na kapag ikaw ay sinampal sa kaliwang pisngi, bigay mo pa yung kanan. Kapag ikay hiningian ng iyong tuwalya, bigay mo pa yung balabal mo. Kapag ikay pinalakad ng 1 milya, lumakad ka ng 2. So ito po yung turo ng Panginoong Hesukristo eh. Yung aspeto ng pagiging mahinahon, yung aspeto ng hindi magnanakaw, yung aspeto ng hindi mapangalunya, lahat po ng ito makikita natin sa banal na kasulatan eh. At ito po yung turo ng Kristyanismo. Pero bakit po tila ang mga turong ito ng Panginoong Hesukristo ay hindi makita sa buhay ng mga Filipino? We are considered to be a Christian nation, pero tingnan po ninyo ang korupsyon. Nangunguna ang Pilipinas pagdating sa korupsyon. Tingnan po ninyo ang kriminalidad. Ang Pilipinas nakakatakot. No po? Well, siguro po sasabihin ng iba, hindi, wala ka na lang sa Pilipinas kaya ka ganyan. Pero yung pong mga balita po, miski nung nasa Pilipinas po ako, ganun po ang aking naririnig. Ganun po yung aking nakikita. Alam niyo po ba na walang araw na hindi magbabalita ang TV Patrol ng patay, ng walang patay? O ABS-CBN o GMA News, ang mga balita po niyan patay. Ano? Nanggahasa, nagnakaw, nangidnap. Pagdadaan nga po yung van na kulay puti. Natatakutan po natin ito eh. Tapos mababalita po yung mga malalaking tao sa gobyerno, sila po yung mga corrupt. Sila po yung mga peddler ng mga drug addict. Sila po yung taga
Ngayon po mga kapatid, makikita niyo po, mga pulis ang numero unong tagapatay po. Minsan po usapang tuksuhan lang, o kaya away lang tungkol sa simpleng bagay, babarlin na sa ulo. At nakakalungkot, lahat naman ng mga Pilipinong ito ay kabilang sa isang relihiyon, at sasabihin nga ay Kristiyanong relihiyon. Pero ito po yung realidad, wala nang kapangyarihan ang mga relihiyong ito sa buhay ng mga tao. And sometimes, aminin man natin o hindi, maging kayo na nakikinig sa akin o tayo kahit nasang parte tayo ng mundo, ang relihiyon sa atin ay nangangahulugan na lang ng isang social gathering o isang social club na kailangan ay member tayo. Pero in reality, ano kapangyarihan nito sa buhay natin? Masakit man hong mapakinggan nyo ang mga bagay na ito, pero ang Biblia po, according to 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi po, all scripture is God-breathed and is useful. Saan daw po useful ang salita ng Diyos? Number 1, for teaching. Kapag magtuturo, ituturo yung tama para matutunan yung mali. Alam niyo po ba yon? Ngayon po mga kapatid, kapag magtuturo, ituro lahat. Huwag pong selective doon sa mga bagay na itinuturo. Ngayon po, ang nangangaral ng Biblia, wala nang itinuturo kundi prosperity. Ang mga mangangaral na pastor, wala nang itinuturo kundi yayaman ka, gagaling ka, magkakaroon ka ng ganito, magkakaroon ka ng ganyan. Puro po ganon. So they are teaching garbage. Many preachers are teaching garbage. Yung mga nasa pulpito pagdating ng linggo, mga basura ang ipinapakain sa mga miyembro. Kaya po wala nang kaibahan yung stand-up comic sa mga pastor ngayon. Wala na pong nangangaral ngayon ng judgment ng Diyos. Wala na pong nangangaral ngayon ng impyerno. Ngayon po ang pinapangaral, puro kasaganaan, puro prosperity. Sumunod ka kay Kristo, yayaman ka, magkakapera ka, sumunod ka kay Kristo, aasenso buhay mo. Sundin mo tong mga 1, 2, 3, 4 plan na ito and you will be blessed. Ganun na lang po maririnig natin eh. Pero ang Biblia ay ginagamit sa pagtuturo ng katotohanan na may impyerno. You cannot teach about heaven without teaching about hell. At mga kapatid, ang impyernong ito'y realidad, na ito'y paglalagakan ng mga tao na nagiging masuwayin at matigas ang puso at hindi kumilala sa Panginoong Hesukristo. Hell is a reality, but nobody is preaching about hell anymore. Kasi pa nga, pag nagsermon ka ng hell, pag-uusapan judgment. At kapag pag-uusapan judgment, pag-uusapan kasalanan. And pastors are shying away from preaching about sins dahil tatamaan yung mga miyembro niya sa loob ng simbahan. Ayaw niyang pag-usapan na ang usapin ng homosexuality dahil may mga baklang miyembro sa loob ng simbahan. Hindi na po tinatalakay yan. Hindi na po tinatalakay ang kabaklaan, ang katomboyan, ang pangangalo niya. Hindi na po tinatalakay ang drug addiction kasi may mga pusher sa loob ng simbahan. Hindi na po tinatalakay ang korupsyon dahil yung mga miyembro niyang politiko sa loob ng simbahan corrupt. Hindi na po tinatalakay yung mga bagay na karumal-dumal sa Biblia dahil natatakot na baka makasakit ng damdamin. Sayang din naman nga raw yung offering. Tingnan niyo po yung mga malalaking simbahan, yung mga Pentecostal churches, yung mga F na yan, mga fellowship na yan, CCF, GCF at kung ano-ano pa mga F na yan. Tingnan niyo po, ano po yan? Puntahan po yan ng mga naglilibang lang eh. Puntahan po yan na walang mga mapuntahan pag linggo. Nagpupuntahan kasi ine-entertain na magagandang music doon at ine-entertain po ng mga komikerong pastor. But sin and the wages of sin are not being preached on the pulpit anymore. Kaya nga yung pastor mabuti pa nga yung mga paring Katoliko nakaabito at least alam mo na pari yun Ngayon yung pastor hindi mo na makilala pagbaba sa pulpito Yung itsura ng pastor naka-t-shirt lang, naka-maong, naka-rubber shoes. Para magmukhang para hindi magmukhang pastor na siya ay hindi nandun to chastise, not to correct, but to preach what?
to preach prosperity. Ito po yung realidad, ito po yung nangyayari ngayon. Pero sabi, ang Biblia ay ginagamit saan? Sa pagtuturo, teaching. Ito po malupit ang Biblia ay ginagamit for rebuking. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, for rebuking, for correcting, and for training in righteousness. Hanapin niyo po dyan kung saan ang gamit pa ng Biblia. Not to preach prosperity gospel. Ngayon po mga kapatid, hinahanap ng mga pastor nito ang mga talata sa Biblia na nagtuturo ng prosperidad. Kapag hindi ka ikaw gumaling sa karamdaman mo, mahina pa na ng palataya mo, pinaparusahan ka ng Diyos. Mga kapatid, hindi po matuwid ang mga turo na ito. Sapagkat ang Biblia mga kapatid ay ginagamit ng Diyos at ang kanyang mga salita sa pagtutuwid, pag-rebuke at pagtatama upang makapamuhay ng may katuwiran ang mga magsisisunod dito. Kaya po napakahalaga na ang simbahan ay maging instrumental ng pagtatama. Hindi naman po ito lugar ng pangungunsinte. Opo, may mga bagay po na kailangan mong turuan muna bago mo i-rebuke. Tama naman yun, hindi po ba? Ang hirap naman po na bago pa lang mananampalataya, rebuke ka na ng rebuke. Na kailangan pong maintindihan niya muna ang kaibahan ng kasalanan at matutunan ng moralidad bago natin itama. Alam niyo po ang mga anak ko, yung mga anak ko, hindi ko po sila kailanman pinaparusahan sa mga kasalanang hindi ko na ipaliwanag. Ang banal na kasulatan, maging ang Biblia, ang salita ng Diyos sa bago at sa lumang tipan, simple lang naman No, nagbibigay ng utos, ipinapaliwanag ang utos upang kapag nilabag may paraan para magparusa dahil ipinaliwanag. Hindi naman po pwede na tayo ay magparusa nang hindi naman natin ipinaliwanag kung dapat siyang parusahan at bakit siya dapat parusahan. Hindi po natin kayang ikorek ang isang tao na hindi naman natin napaliwanagan muna ng tama at ng kasulatan dahil hindi naman niya ito naiintindihan. Hindi po ba? And so it is with the church. Kaya nga po ang simbahan ay dapat maintindihan yung ministry ng correction, because the ministry of correction is essential in the family of God. Kapag ang pamilya ng Diyos ay hindi marunong magtama, ang pamilya ng Diyos ay hindi marunong tumulong sa pagtutuwid, anong klaseng pamilya meron po tayo? Kapag pinapayagan po ng simbahan ang mga bagay na alam niya hindi matuwid, anong klaseng simbahan yan? Alam niyo po, ang ministry of correction is essential. It is needed. It is very important. But it is never easy. And many pastors shy away from doing this ministry kasi natatakot sila sa sasabihin ng iba. At natalakay ko na po mga kapatid yung mga dahilan kung bakit maraming mga pastor, maraming mga leaders ang hindi ginagawa ang ministeryong ito. Pinapayagan na lang po nila, hinahayaan na lang po nila. Dalang katwiran nila, wag tayong hahatol. Hayaan natin ang Diyos ang humatol. They have a misconception of Matthew chapter 7 na hindi naman ganun ang gustong sabihin ng Panginoon. Do not judge lest you judge. Hindi naman po sinasabi na yung pagtatama ay paghatol. Kung ang ginagawa mo ay pagsasabi ng pagkakalat ng kamalian ng tao at kagaya ng Pariseyo na ang layunin mo ay humatol nga without correction, that is judging. What we are talking here is correction. Hindi natin papahintulutan ang mahal natin na gawin ng isang bagay na alam nating ikapapahamak niya nang hindi natin siya sasawayin. Amen po ba? Kung meron ka bang anak na 1-year-old, may hawak na kutsilyo at winawagayway ang kutsilyo, sabi mo, hayaan mo lang, baka magalit siya sa akin pag sinaway ko siya. Di ba minsan ganun ang attitude ng mga nasa loob ng simbahan? Di ba minsan ganun ang attitude ng mga leaders ng simbahan? Hayaan na lang natin yan. Baka magalit pa sa atin pag sinaway natin Kaya makikita niyo po yung apathy sa loob ng simbahan, yung kawalan ng concern, yung kawalan ng pagmamalasakit, yung kawalan ng pagmamahal dahil pinapahintulutan.
Sabi ko nga mga kapatid, alam niyo po, marami pong mga tao sa buhay ko na hinangaan ko at iginalang ko. And most of the time, yung mga taong yon ay yung mga taong sumaway sa akin sa mga panahon na mali ako. May mga ilang tao sa buhay ko na kinilala ko na matatapang dahil nagawa nilang sawayin ako sa mga panahon na mali ako. Na hindi nila inisip na magagalit ako sa kanila, na hindi nila inisip na makagantihan ko sila, pero sa mga taong yon, nagpasalamat ako. Dahil may mga bagay sa buhay natin na hindi naman lahat tama. May mga bagay na ginagawa tayo na hindi naman lagi matuwid. At minsan, napaka-importanting may mga taong may lakas ng loob na sumaway sa mga bagay na ginagawa nating hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tinalaki ko na po ng 2 araw yung mga bagay na nagiging hadlang para ma-implement natin ang Ministry of Correction. Ngayon pong araw na ito, ang gagawin ko naman po ay talakayin yung mga preliminaries para maging instrumental sa pagkokorek. Kung gusto po natin, nag-amen po tayo, amen, pastor, amen. Kailangan po yan na simbahan. Pero kailangan po tayo ang maging instrumento nito. Kung wala ka mga special role na ginagampanan sa simbahan, pwede mong gamitin ang tool na ito ang ministry na ito sa personal na paraan na pwede mong gawin. Kasi if you are a parent, then you are responsible for your families. If you are somebody in your workplace, you can even use this tool, the tool of correction, para maituwid yung mga mali nating kasamahan. Natatandaan ko po nung araw, meron po ako isang kasama sa trabaho na araw-araw nag-uuwi ng alam mo, gawaan po ng gamot yung pinagtatrabahohan ko before Araw-araw po nag-uuwi siya ng kapsula para sa manok. Gamot po ng tao yon, vitamins ng tao, pero ginagawa niya, inuuwi niya para sa kanyang manok. Dahil vitamina daw, pinapainom sa manok. Alam niyo po, kaibigan ko ito, lagi ko pinapaalalahanan, ano ba naman niya, manok lang baka naman, wag mo nang gawin at baka mahuli ka pa dyan. Pag nahuli ka dyan, trabaho mo nakasalalay. Pero alam niyo po, matigas talaga ulo. I have done my part. Lagi ko pong pinapaalalahanan, lagi ko po sinasabihan, wag mong gawin. Until isang araw, bago po yung gwardiya, hindi na po yung kaibigan niya, nagkaroon ng kapkapan. At nakapkapan po siya na nasa pouch bag niya ang mga gamot na inilalabas niya. So tanggal po siya sa trabaho. Kaya yan ang dulot nito dahil lang sa vitamins ng manok. Marami pong ganitong mga pangyayari sa buhay, mga kapatid, na hindi ko naman sinasabi na kapag itinama natin, itinuwid natin, ay magiging positibo agad ang pagtanggap. May mga taong hindi naman talaga tatanggap ng correction. Pero at least, we have done our part. We have done our part as a church, as a person. Kesa naman po nagpapatuloy sa mga bagay na kanilang ginagawa nang hindi natin napapaalalahanan, nang hindi natin na itatama. Pero minsan, hindi natin maituwid kasi tayo, ganun din ang ating ginagawa. Now, assuming na yung mga tinalakay nating mga hadlang ay natanggal na at willing na tayo to be involved in the ministry of correction, anong dapat nating gawin? So, I'm going to give you guidelines for giving biblical correction. Mga pastor, importante po ito, ano tawag doon? Ginagamit po natin ito na mga pastor bilang instrumento sa panahon ng ating mga counseling. Kaya po counseling 101 tayo ngayon. At tingnan natin kung maidadagdag natin ito sa ating arsenal ng pagtuturo at pagtutuwid. Guidelines for Biblical Correction 101. Number 1. So, in order to start the ministry of correction, tanungin mo muna ang iyong sarili. Is my life an example? Sabi po ng 1 Timothy chapter 4 verse 12, dito po sa talatang ito, Paul exhorts Timothy to be an example. He exhorts Timothy to be an example of godliness. From the foundation, he then can appeal to older men and women.
as well as to those younger than himself. Ito po ang binabanggit niya ron sa 1 Timothy chapter 5 verses 1 and 2 eh. Tinuturuan niya si Apostol o si Timoteo dito ng pamamaraan on how to correct. Magko-correct ka ika, do not rebuke older men harshly, but treat them as your father. Ano po? So, ibig po sabihin dito, nilalatag ni Apostol Pablo kay Timoteo ang unang premise in order to correct. Dapat po, maging example muna tayo. Ito po ang problema. Isa rin ito sa hindrance kung bakit hindi tayo makapag-correct. Kasi yung buhay natin, hindi magandang ehemplo. Ito po yung sinasabi sa Bible na babalikan tayo. Babalikan tayo kasi sumasaway tayo sa puwing sa mata ng iba, gayon troso naman pala yung nakaharang sa ating mata. Kaya po, ang challenge dito, we need to live a life as an example. Ano po? Sabi nga po, ng banal sa Bible, hindi naman nangangahulugan na we need to live a perfect life. But it does mean that you are walking upright with God. You are walking a life in obedience to the Word of God. Amen po ba? At ito'y challenge sa mga pastor. Mawawalan kayo ng moral backbone to correct. If you don't have the moral backbone, if you don't have the life as an example, pag ang buhay po natin ay buhay din ng kasalanan, paano ka magtutuwid? Pag ang buhay po natin, lumalakad din sa kadiliman, paano mo aakayin yung nasa liwanag? Pag ang buhay po natin ay wala sa ayos, paano natin itatama ang iba? Kaya po ang una, preliminaries to correction, live a life as an example. Ito po yung problema ng mga Pariseo. Kaya po hindi sila makapamuhay ng ayon sa standard ng Diyos kasi alam ng Biblia, ipokrito sila. Alam ng Panginoon Jesucristo, you are living a lie, you are hypocrites. Ang sabi ng Panginoon, katulad kayo ng mga nicho, pinaputi sa labas pero bulok yung loob. Puro kayo pakitang tao. At tandaan po ninyo, yung mga buhay ay pakitang tao, alam din naman ng mga tao na ipokritong buhay yun. Alam din naman ng mga tao na ang buhay ay hindi totoo. Dahil iba ang sinasabi sa ipinapamuhay. Amen? So para makapamuhay po tayo na meron pong, ano tawag doon? Desire to be an instrument of correction, live your life as an example. Pangalawa, ito po, ikalawa, Biblical Correction 101. Ang tanong, do I have an adequate relationship with the person? Hindi lahat ng tao ay pwedeng instrumento ng pagtutuwid sa kanyang kapwa-tao. Alam niyo po, ang tatay ko ay napakahusay sa ganyan eh. Po. Alam niyo nung araw, yung aking pinsan na si Ate Beyeng, pinsan buo ko po yun. Yung si Ate Beyeng ay nagtrabaho po siya sa amin dati. Meron po kaming kantin nung araw. Yung mga anak ni Ate Beying, baka hindi nyo po alam ang kwentong ito. Kukwento ko lang sa inyo. Nagtrabaho po si Ate Beying sa amin. May kantin kami nung araw. At ang kumakain po sa amin dati, yung mga driver, yung mga construction worker, doon sa isang ginagawang building nung araw po sa Las Piñas. At doon po nakilala ni Ate Daniela, ni Ate Beying, yung kanyang asawa, si Kuya Lorenzo, si Kuya Insoy. Ang ginawa po naman nitong si Kuya Insoy, itinahanan si Ate Beying. Naku, patay ngayon. No? Hindi ngayon malaman kung paano iaakyat. No po? Iaakyat. Kasi di ba ho, pag nagtanan, iniaakyat sa bahay yan. No? Kailangan humanap po ng padrino. Sino ang pwedeng padrino sa Kakang Inong? Yung si Kakang Inong, yung tatay po ni Ate Daniela. Kasi galit. Siyempre, kaisa-isang anak niyang babae, nagtanan pa. At yung lalaki, hindi nila kilala. No? Hindi nila kilala kasi nagkakilala lang po si Ate Daniela at saka si Kuya Lorenzo dun po sa kantin. Ano po? Well, to make the long story short, humanap ang tatay ko ng padrino. Yung somebody na pwedeng tumabla kay Kakang Inong. At alam ko po nakakuha naman. Hindi ko lang po matandaan kung sino eh.
Kaya nung iniakyat na po nila para mamanhika na po si Kuya Lorenzo kay Ate Daniela, naging maayos ang lahat. Kasi po nakakuha po ng katapat ang Kakang Inong, yung somebody na hindi niya pwedeng pagalitan, somebody na makakaintindi at uunawain niya dahil may influence sa buhay niya. Ano pong ibig kong sabihin dito? In 1 Timothy chapter 5 verses 1 and 2, Paul tells Timothy to coach the ministry of correction in family-like relationships. Sabi po ni Pablo kay Timoteo, i-treat mo yung older men bilang father. I-treat mo yung older women as mother. Your younger men as brothers and your younger women as sisters. Ano pong ipinakikita rito? Ipinakikita rito na meron ka lang kakayahan na ikaw ay mag-correct kung itinuturing mo yung i-correct mo bilang matalik na kaibigan, bilang kapatid at bilang ama. Ibig sabihin, close ka dapat dito. If you don't have an adequate relationship with the person, hindi ka pakikinggan ito. Mga kapatid, sino po ba ang may guts at may lakas ng loob na magsabing mabaho na ang ating hininga? Hindi po ba yung tao lang na malapit talaga sa atin? Asawa, anak, kapatid. Yun lang yung meron lakas ng loob dahil alam mo na ang intensyon ng mga ito ay hindi para sirain ka, kundi para itama ka. Para magpalit ka ng brand ng toothpaste o kaya naman magpa-dental cleaning ka para maituwid yung bagay na hindi maganda sa buhay mo. So when it comes to the issue of morality, ganun din. Ang tanging magiging tapat na sabihing mali ka na ay ang mga taong malapit sa iyo. Sabi nga po, it is not always possible to have a deep relationship with those we must correct. But as a rule, the most effective correction takes place when the other person knows from experience that you love him. Alam niyo po mga kapatid, bilang pastor, bilang matagal na pong lingkod ng Panginoon, sa aking karanasan, ang mga madaling makinig sa mga pagpapayo at mga pagtutuwid na ginagawa ko ay yung mga taong nahipo ko ang buhay. Pero yung mga taong wala naman talagang connection sa akin, they just go to the church, they come and they go, and I don't even have that close relationship to them as a friend. Ang hirap po itama na. Kaya po talagang importante na humanap tayo ng mga tao na pwedeng mag-correct, lalo na nga yung mga tao na malapit sa kanila. Ano po? Kaya importante yon. Tanungin natin ang sarili natin. Huwag naman tayong banat ng banat. No? Humanap tayo. Yung mga taong hindi natin mahihiya. Alam niyo po, recently, ang Pilipinas, may tumawag po sa akin. In regard sa pangangaral, sa Tinig ng Pag-asa. Ito, hindi naman lahat po na nakikinig sa akin dito natutuwa. May mga nabubwisit po talaga sa paraan ng aking pangangaral dito. At minsan sinasadya ko pong gumamit ng mga salitang hindi maganda sa tenga para makakuha ng atensyon. Kasi po pag ang ginagamit naman natin salita sa pangangaral yung lagi na para kayong pinatutulog na bata, hindi po nakakakuha ng atensyon yun eh. And I know, kayo na 89 na nanonood sa akin ngayong umaga, kaya kayo nandito ngayon, kasi minsan na-intriga kayo sa mga pinagsasasabi ng pastor na nasa harapan nyo. And minsan, may mga bagay po na nasasaktan, nasasagasaan, meron po talagang mga nabubwisit din sa mga pangangaral na ginagawa ko rito. At alam niyo po, yung leadership ng simbahan sa Pilipinas, minsan naliglig din po sila sa mga pinangaral ko rito, sa mga sinermon ko rito, sa mga binanggit ko rito, katotohanan naman. Tungkol sa mga politika sa loob ng simbahan, katotohanan naman. Yung minsan napapabayaan yung mga ibang mga pastor, katotohanan naman. At ayun po, natigatig po yung leadership. Kailangan nilang humanap ng somebody who can approach me. And ang question who can? Sino ba ikaw pwedeng kumausap kay Pastor Roel? Na itama siya sa kanyang mga paraan ng pangangaral. Palagay ko po, yung mga generalis na obliga lang, yung ibang mga leaders na obliga lang, kausapin kasi duty nyo yan, kausapin nyo yun. Do you think they succeeded?
Do you think they succeed on stopping me? Who can stop me? Pero alam niyo po, isang araw may tumawag po sa akin. Kinausap po ako. Hindi ko na po babanggitin kung sino yan. And that person is somebody that I cannot say no. And that person is truly a person that I do respect and I admired. At sabi ko sa kanya, sige po, marami pong salamat sa inyong paalala. At kinikilala ko ito bilang paalala ng isang ama. And I respected him. Simula po nun, tumahimik na po ako. Minsan nakakalampas lang din, paminsan-minsan. Dahil minsan talagang hindi ko natitiis kapag meron akong nalalamang mga maling mga pinaggagawa. Alam niyo mga kapatid, hindi ako rebelde. I am a very submissive person when it comes to authority. Pero if there is one thing I hated the most, ay ang pagmamalabis ng mga nasa otoridad. Galit na galit po ako sa tamad ng mga leader. Kasi hindi po ako naging tamad, mga kapatid. Galit na galit po ako doon sa mga wala nang inintindi kundi yung sweldo lang. Kasi ako po lahat ng sinweldo ko pinagtrabahuan ko. Galit na galit po ako doon sa mga may kinikilingan. Yung wala na pong inintindi kundi yung kanyang mga kapanalig, yun lang ang binibigyan ng pabor, pikon po ako doon. At galit na galit po ako doon sa mga leader na walang paninindigan, na hindi tinitindigan yung mga matuwid at pinapalampas na lang yung alam nilang kabuktutan. Sabi ko nga po, madalas, minsan mabuti pa yung pusit, merong plastic doon sa likod kaya nakakatayo Pero ang daming leader, walang backbone, na hindi manindigan. At yung kanilang kahinahunan ay karuwagan. Dahil hindi marunong sumaway sa mga nangyayaring kamalian at kabuktutan. Alam niyo po ang simbahan? Isang pinakamadaling paraan para magsamantala. At napakarami po, katulad po ng panahon ng Panginoong Jesucristo, napakaraming mga pariseyo, mga eskribang mapagsamantala. Those who are in the top leadership, sila pa yung mga pangunahing mapagsamantala. Well, I'm not talking, I am not saying that my denomination is corrupt or anything. But I would like to tell you this. Ang tinig ng pag-asa ay paraan na inilagay ng Diyos para tuparin ang kanyang mandato na maging instrumento ng pag-asa doon sa mga manggagawa, sa mga tao na nangangailangan ng makakapitan sa panahon na sila ay wala nang makakapitan. Pero kung sa tingin ninyo ay puro hallelujah, praise the Lord lang mapapakinggan nyo rito, ay naku, humanap na ho kayo ng iba doon sa mga pastor na wala na pong ipinangaral kundi hallelujah, praise the Lord. Hindi po yun dito. Hindi nyo po marinig dito yung I claim, I declare, at sabay-sabay po natin mga kapatid, ipatong yung ating kamay sa screen ng inyong cellphone o sa inyong laptop o sa ano man ang inyong pinapanooran ngayon, at ipatong nyo po yung kamay nyo sa inyong karamdaman, i-claim po natin, i-declare po natin, you are healed. Wala po nun dito. Kasi panloloko po ng relihiyon yun. Panloloko po ng pastor mo yun. Ang yayabang para mag-claim, mag-declare, mag-command. Ang tanong, sino tayo para gawin natin yun kung ang gusto ng Diyos ay danasin natin ang mga bagay na ito para tayo turuan at para tayo makapamuhay ng may katuwiran sa kanyang harapan. Ang dami ko na pong subject na tinalakay tungkol sa bagay na ito. Yung mga declare ng declare, claim ng claim, at kung ano-ano pa. Hindi lang po 4 na sermon na yata ang natalakay ko tungkol dyan. Pero siguro dito nyo lang narinig yun. Kasi po lahat na ng pastor sa Pilipinas, Pentecostal na ho lahat. Di ba sa mga Pentecostal nyo lang, I claim, I declare, in the name of Jesus. Ginagamit yung pangalan ni Jesus para mag-claim at mag-declare. Ano yun, genie? Mga kapatid, wala tayong kapangyarihang i-manipulate yung pangalan ni Jesus. Dahil gagawin ng Panginoon ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. Now,
Tatagalan tayo nito. Preliminaries to correction. Number 1, is my life an example to correct? Number 2, do I have an adequate relationship with the person? Kung wala kang ganung kalalim na relasyon sa iba, well, sa i-correct mo, might as well find somebody who is close to the person enough para maging channel ng correction. Pangatlo, ito ho, do I have the facts? Kung magtatama ka mga kapatid, siguraduhin mo na nasa iyo ang mga informasyon. May ebidensya, sabi nga. Proverbs 18 verse 13. Ang sabi po, Proverbs 18:13 states, he who gives an answer before he hears, it is folly and shame to him. He who gives an answer before he hears, it is folly and shame to hear. Biblical communication is based on truth. Before you correct someone, you need to make sure that you have the full truth about what is going on and not just one side. No? O yung hearsay lang. Kapag itatama natin ang isang tao, siguraduhin natin narinig natin sa bibig ng tao, umami na yung tao, ginawa niya yung bagay na yon. No? Hindi hearsay lang. Mga minamahal na mga kapatid, ito po siguro yung isa sa napaka usong-uso ngayon eh. Ang hilig magkalat ng mga chismis, pero wala namang kapangyarihan at kakayahang magtama doon sa mga bagay na dapat itama. Alam nyo, ito ang malungkot eh, no? May mga pangyayaring naganap, ang gagawin, hahayaan na lang, palilipasin na lang. Pero gagawin naman itong chismis. Uy, alam mo ba yan, si pastor na yan, ako, nakita yan, naninilip sa bathroom sa washroom ng ng mga estudyante. Yung mga ganun. Pero hindi naman nila kinonfront. Hindi naman nila hinarap. Nakuha niyo po ba yun? Sounds familiar? Oh, yung pala ikang pastor na yan, bakla pala yan eh. Nung araw pala, nung estudyante pa lang yan, nahuli pala yan na mayroong ginawang ganito. Pero ang tanong, kinonfront nyo ba? O hinayaan lang na maging chismis? Sa takot na mag-correct, hindi tuloy na itatama. Nako, yung palang pastor na yan, ikay, nakita na naglalaro ng chess, nakikipagsugal sa ilalim ng LRT. Ang tanong, kinorek nyo ba? O ichinismis nyo lang? Nakakalungkot, pero ito po'y mga bagay na nagaganap sa loob ng simbahan na hindi na iko-correct kasi natatakot tayo. Ang tanong, baka chismis lang yan. Nako, yung pala si pastor na yun may anak sa labas. Nakakalungkot, no? Pero ang gagaling sa mga chismisan. Pero ang tanong, nasa inyo ba yung katotohanan? Proverbs 18:13, he who gives an answer before he hears, it is folly and shame to him. Ang pagtatama, ang basihan, ay katotohanan. You cannot correct someone if you are not fully know the truth and you don't have the truth itself. Hindi one-sided. Hindi po ba? Yan. Pang-apat, titigil muna ako rito sa pang-apat. Pagpapatuloy-uli natin bukas. Po, hanggang Biyernes po, tapos tayo nito. No, pang-apat, do I have the right motives and objectives? This is very important. Kapag magtatama, your motive should be to obey God by loving the person. Matthew 22:39. So your objective should be to restore the person to a right relationship with God and others and to help him grow to maturity in Christ. That is the motive. Hindi naman para itaboy agad eh. Hindi naman para palayuin at itapon kung hindi i-restore. But you need to check your heart if you have this kind of motive. Tama ba yung motibo ng pagkokorek? Your goal is not to embarrass, is not to ridicule the person, nor it is to prove yourself right and the other person is wrong. Your goal isn't to give the other person a piece of your mind
or to put him in your place or to get off your chest. If you take pleasure in doing it, you probably shouldn't do the ministry of correction. And before you do, you need to examine your heart. Tandaan po ninyo, your motive should be love and your goal should be build up the person in Christ. Do you have that right kind of motives and objectives? If you have, pursue the ministry of correction. Dapat ganito yung ginagawa ng simbahan. The right way to do the ministry of correction will be discussed on Friday. Sa Biyernes ko po yung tatalakayin. Papaano to ginagawa? Yung how-tos. Pero for now, atin munang tingnan ang mga foundation na ito. Mga preliminaries na kailangan ginagawa before you correct somebody. Uulitin ko po. Una, is my life an example? Pangalawa, do I have an adequate relationship with the person? Pangatlo, do I have the facts? At pang-apat, do I have the right motives and objectives? Bukas po, pagpapatuloy pa natin yung pang-apat, pang-lima, pang-anim, at pang-pito. And then, sa Biyernes, we will discuss the procedure for correction. So I hope you are excited and I hope meron po kayong natututunan sa mga bagay na ating pinag-aaralan. Tayo po ay dumulog sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa oras na ito. Una, sa pagtuturo sa amin. Pangalawa, sa pagtatama rin sa aming mga puso. Pangatlo, sa patuloy po na pagpo-provide sa mga bagay na aming kailangan. Sa oras pong ito, lumalapit kami sa iyong trono ng awa at biyaya. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung may mga bagay sa aming puso na mali at hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami kung ang aming mga nagagawa ay hindi kaluguran sa iyong paningin. Linisin mo po ang aming mga puso upang maging karapat-dapat kami sa ministeryong ipinagkakatiwala mo po sa bawat isa sa amin. Ama naming Diyos, I am praying right now for those who are sick. Kilala mo po sila isa-isa. We are praying also for those who are in dire needs of things that are materials, yung pangangailangang physical at pangangailangang spiritual. Dinadalain ko po ang mga nalilito, nagugulumihanan, yung mga tao po na sa oras na ito ay nasa sitwasyon na tila gusto na nilang sumuko sa buhay. Ang kaaliwan mo at ang iyong kalakasan ang patuloy nawa nilang maranasan. Ang oras na ito, Panginoon, at ang mga panahong ito kung saan marami kaming mga alalahanin sa nalalapit na pagpasok ng taon na hindi namin tiyak kung ano ang aming sasalubungin, kami po'y lumalapit sa iyo, tumihingi po ng karunungan paano haharapin ang mga bagong bukas, one day at a time. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, at nananangan sa iyong mga pangako. Pinangahawakan namin ng may pananampalataya ang mga pangako mong pagsama at iyong pag-iingat. Dinadalahin ko po sa iyo ang mga kapatid ko ngayon na nakikinig sa tinig ng pag-asa, anuman ang kanilang mga kahilingan. Kung hindi naman ito labag sa iyong kalooban, kindly, Lord, grant them the wisdom. Grant them also the will to pursue life according to your plan and according to your purpose. Hayaan mo po na mamuhay kami ayon sa kalooban mo at lagi naming makita at masunod ang mga bagay na gusto mo. Sa oras pong ito, Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Kung ito po'y patuloy na gagamitin mo sa pagpapala, sa ministeryo ng pagpapala at pagbibigay ng pag-asa, pagpalain mo po ito, Panginoon. Subalit kung nagiging daan na ito para sa pagkasira ng buhay ng iba at nagiging dahilan na ito, Panginoon, nang hindi mabuti para sa ilan, ay ikaw rin ang magpasara ng programang ito. Ang gawain ito'y iyo, Panginoon, at ang gawain ito'y para sa iyong kaluwalhatian. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming samo at ang aming dalangin. Amen and amen. Good morning everyone. Marami pong salamat sa mga nanood sa atin ngayong umaga.
At maligayang ano ba tawag doon, Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Ngayon po ay December 30 na mga kapatid, at para po sa mga nasa Pilipinas, ngayon po ay December 31 na yata ho doon nung ngayon, no? Mamaya pong gabi maghihiwalay na ba taon doon? Hindi pa ho yata, I don't know. Pero ngayon po ay umaga na ng December 31, kung hindi ako nagkakamali. Tama ba? Tama ho yata. At ang Pilipinas ho ngayon ay busy na sa pagpeprepara ng mga handa mamayang gabi. At dalangin ko na dahan-dahan ho sa pagkain. At importante naman po ay yun pong hindi naman yung pagsasalu-saluhan, kundi yung kahandaan natin sa pagharap sa isang bagong bukas, sa isang bagong taon, na merong positibong pananaw na everything will be okay. Tapos na po ang 2020, ilang araw na lang po dito at 2021 na. At I hope na mabuting pamumuhay at pagkilos ng Diyos ang ating maranasan sa pagpasok po ng 2021. At let us keep on praying na sa 2021 bigyan pa rin tayo ng lakas para magampanan yung mga tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, at patuloy tayo makapamuhay ng may katapatan sa ating Panginoon. So good morning po Ate LV Paredes, Kuya Dol Paredes, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Bernadette Causaren, kapatid na Feli Bayan, kapatid na Ernel Advincula, Kuya Noel Lapos, Happy New Year Kuya Noel, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Benji San Gabriel, Benji, Happy New Year sa iyong pamilya. Kay kapatid na Reynaldo Alcantara, kay Ate Leslie Tamundong, Ate Leslie, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Marie Bisto, pagpalain kayo ng Panginoon. Sabi ni Marie, sometimes God sent you a person for you to be corrected and help you to overcome. Amen. Praise the Lord. Ate Nene Enriquez, magandang araw. Sabi ni Jaconisa Chares, tamo po kayo, Pastor, minsan mo din ako na-correct. Tama, pasensya ka na, Chares. Wala ako, no intention, I have no bad intention, pero naalala ni Jaconisa Chares. May pagkakataon po kasi na talagang I corrected her kasi meron po kaming pastor na estudyante. No, kukwento ko, Chares, kukwento ko. Yung pong si Pastor Larry de la Cruz, pastor po namin siya sa Caridad, no po. At alam niyo po mga kapatid, gusto ko po yung mga pastor natin, mataas naman yung tingin ng mga miyembro at yung mga kamanggagawa natin. Ako naman, because of familiarity, siguro po, talagang kaibigan nila si Pastor Larry sa seminary Magkakasabay po sila niyan. Magkakasabay po sila sa seminary. Sabi po niya, minsan po na-correct mo din ako dahil sa biruan namin ni Pastor Larry noon. Kaya napaisip ako noon na ang sungit mo po. Pero lahat yon katang-isip ko lang dahil nung nakilala po kita ay na-bless po ako sa pagtuturo mo po. Kasi po talagang sinaway ko po ito. Sabi ko, bakit tinatawag mong bentong yan? Pastor namin yan. Ganun po yung boses ko, ganun yung paraan. By the way, bukas matatalakay natin yon. Jack, mali ako doon. Yung paraan, yung manner ko na pag-correct, mali yon. Pero, ayun nga po, dahil po sa kagustuhan kong itama, buti na lang positibo ang pananaw ng ni Jaconisa Chares. Kasi nga po, hindi niya naman ako kilala during that time, Pero anyway, sorry Jack. Ayun. Ang tawag po kasi nila nung kay Pastor Larry, bentong. Isipin po ninyo, pastor namin, tatawagin yung bentong. Sa amin, kung ganun na lang namin i-build up Ayun, sinaway ko po si Jaconisa Chares. Atinelia Fernandez and Kuya Rene, magandang araw sa inyo. Sabi ni Atinelia, napakasaya namin ni Kuya Rene sa amoy. Ayun, so. Ate Norma Luarca, magandang araw po sa inyo. Ate LB, ayun, nabanggit ko na. Nani Belen Olaes, magandang araw po. Kapatid na Erwin Valerio, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay kapatid na Nora at Erwin, pagpalain kayo. Ate Agnes Causaren, Ate Corazon Ambulo, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Rodante Kerubin, kapatid na Edwin Villanueva, Kuya Rolly Causaren, Ate Lani Tulagan, kapatid na Randy Causaren, Kuya Manix Cruz, amin pong inaanak na si Risa at si Pastor Ernie Angustia, magandang araw po sa inyo. Ate Mila,
Ay, hindi pala. Si Ate Anching Pitok, Nanay Anching, hindi pala si Ate Mila. Nanay Constancia del Rosario Pitok, magandang araw po sa iyo, Nanay Anching. Ganon din po si Elaine Sauler Tumbokon, kapatid na Jeff, Kuya Eddie at Ate Del Sauler, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Merly Toledo, Ate Mirna Sapitan, magandang araw po. Ate Paz Perez, Edward Villanueva, kapatid na Bong, pagpalain ka ng Panginoon. Kapatid na Mari V. Frias, kapatid na Nene Olaes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Marie Cruz, Nane Elong Santarin, Kuya Larry Montillano. Ayan, sabi po ni Kuya Larry Montillano, correct naman po kayo dyan. Alam nyo po, mas maliwanag sa aking puso at isipan ng mga mensahe dito sa Tinig ng Pag-asa, dahil kapag may nagagawa ako pagkakamali, inuulit kong balikan ang mensahe o sermon ninyo. Mapapaalalahanan po ako. Maraming salamat po. Salamat po Kuya Larry. Thank you po, at nagiging instrumental po ang Tinig ng Pag-asa. Nanay Belen Olae, sabi niya, Bishop, salamat po sa mensahe. Ang sarap sa tenga ang may nagsesermon. Naalala ko tuloy ang aking mga magulang. Salamat po, Nanay Belen. Bel Cuenca, magandang araw. Nanay Carolina Bukiran, ang sabi po ni Nanay Carolina, kind words can be short and easy to speak, but their, ano po kaya ibig sabihin ito? Echoes are truly endless. But their echoes, rather, yon. But their echoes are truly endless. God bless you more, Pastor Cam. Salamat po, Nanay. Nanay Carolina. Ate Telly Hernandez, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Olivia Alisanco, magandang araw po. Kapatid na Jun Torok, pagpalain po kayo ng Panginoon dyan sa Amerika. Happy New Year din po sa inyong lahat dyan, mga kapatid. Ate Tess Manuel, magandang araw. Kuya Bani and Ate Apin Reyes, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Elisa Banasihan, ayan, hindi ko talaga malimutan si Diaconisa Chares. Sa Tinig daw ng Pag-asa, palaging may aral at pagpapala. Salamat sa mga kapatiran natin dyan sa Cagayan de Oro. Kapatid na Ildona Bonville, pagpalain ka ng Panginoon. Ate Nelia Ramos, sabi po ni Kuya Reynaldo Alcantara, maraming salamat po sa mensahe niyo. Napakaganda po ng topics ninyo. God bless po. Salamat po sa inyo, kapatid. Sabi ni Ate Ellen, amen, amen. God bless po sa ating lahat. Good morning po, Ate Evelyn Cameros, Kuya Eric Maynes. December 30 sa Pilipinas. Tama. December 30 ng gabi doon. Oo nga. December 30 ng umaga. Ngayon dito, December 30 pa lang pala ng gabi sa Pilipinas. So, mamayang gabi dito ay 31 na ng umaga. Tama. Yan. Magandang araw po, kapatid na Rosalie Cunanan. Ayan, gabi pa lang po pala roon. Ate Miriam Galvan, magandang araw po. Ate Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Ayan, patawarin niyo po ako, kahapon humiling po ako ng prayer kay Kuya Bobby Chavez, hindi po kay Kuya Bobby Sanchez. Ano po? Tumatanda na po talaga, no? Pakisama niyo po sa prayer niyo si Kuya Bobby Chavez na po. Sawa po siya ni Ate Doti Chavez. Let us uphold him in our prayers. Ayan. So, kapatid na Connie Salmorin, magandang araw sa inyo. Ganon din po kay Kuya Nicandro Sarinas, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you for watching Tinig ng Pag-asa. At kung bago lang po kayo sa YouTube, pwede nyo pong i-follow yung Tinig ng Pag-asa para mapanood nyo po yung late na, by the way, i-upload po natin sa YouTube ito later on. Angelina Saria, Ate Angelina Saria, magandang araw po. Kapatid na Maricar Enriquez, Maricar, magandang araw sa inyo. At ganun din po kay Ate Vanji Magnaye. Pastor Ruben del Rosario, good morning, Happy New Year, Pastor Ruben. Ano ba handa natin dyan sa Lidok? Good morning din po kay Ate Vivian at Pastor Ruben del Rosario. Ate Mirna Narciso, magandang araw po.
at sa mga kapatiran sa gagalangin. Opo, mahalin niyo po si Pastor Larry. Yan po ay produkto po yan ng Cavite City, ng Caridad. Yan po yun. Marami po nagpastor doon sa Caridad Pastor Larry de la Cruz, Pastor Jun Rapada, ngayon po ay si soon to be Pastor Joseph Divina at Pastor Ferdinand Ada. Yan po yung mga pinagpe-pray natin ng mga susunod na mga pastor. At magagaling po yung mga yan, mga kapatid. Inyo lang pong suportahan yung mga pastor natin na yan. Kapatid na Georgie Escobal, magandang araw po. Ate Yoli Makatumpag, Kuya David Sarte Manipol, Happy New Year po sa inyo lahat. Ate Febay Santos, Ate Judith Advincula and Kuya Ruel Advincula, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Judith, ang kapayapaan ng Panginoon ang patuloy niyo pong maranasan. Kapatid na Raquel Villanueva, magandang araw. Si Tards Arevalo, Tards, magandang araw. I hope you are okay. At sayang talagang hindi na tayo magkita, malayo tayo sa isa't isa. Nasa Vancouver po itong si Tards. I hope you are okay. At balita ko naman nandiyan na yung wife mo. At bumuo kayo ng magandang mga pangarap para sa inyong sambahayan. Pastor Jimmy Antonio, nanonood din po. Magandang araw. At kay Ate Febay Santos. Ayan. So, magandang araw po sa inyo. At napahaba na, alas 8:30 na po. At ang pagpapala nawa ng Panginoon ang sumaatin sa Kapaskuhang ito. Bukas po I will try to be online again, dahil gaya po ng pinangako ko, tatapusin po natin ito hanggang Biyernes. Ito pong ating topic na ito. At sana po ay wag masyadong mapuyat sa New Year's Eve po. Para po, kasi nung Pasko nangako po ako ay magla-live din po ako araw ng Pasko, pero pag paumanhin nyo, nagising po ako alas 8:30 na. Masyado na pong late, kaya hindi ko na po ginawa na mag-live. At ganun pa man, salamat po sa inyo. Nakalipas na naman po ang isang taon ng atin pong pamamahayag sa Tinig ng Pag-asa, at nagagalak po ako dahil sa bawat araw ay may mga bagong nakakapasok at nanonood sa atin. Yung mga dati pong nanonood ngayon hindi na po masyadong nanonood. Okay lang po yun, talagang come and go naman po yan. Pero ang importante naman po rito ay yung mga nakikinabang sa mga mensaheng inyong napakinggan. I hope maging patuloy pong instrumento sa inyong paglago sa paglakad ninyo sa buhay pananampalataya. At hanggat may lakas po tayo at pinagkakalooban ng Diyos ng karunungan para gawin ito, ipagpapatuloy po natin ang Tinig ng Pag-asa. So again, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia. God bless everyone.